Hello guys! Magandang umaga sa ating lahat, mga kababayan ko sa mampanig ng mundo. Shout out sa inyong lahat dyan. At nandito nga tayo sa Jeddah, Saudi Arabia. Ang oras ngayon ay mag-alas 8. So tayo ay pupunta ng tindahan at bago tayo makarating doon, pag-usapan muna natin itong mga kaganapan na nangyayari kay Mayor Isko Moreno, kung saan talagang binulgar niya yung mga namamahala dati na grabe, no? Ang pagnanakaw nila ng pera. At yung paglilinis din ng buong Kamaynilaan, grabe ang improvement. Ilang araw pa lang pumasok o kakaupo lang ni Mayor Isko Moreno naglilinis na at nilinis na nga ang buong maraming natutuwa ng mga kababayan natin, lalong-lalo na sa kanilang mga constituents sa Manila. At kayo ba ay agree? At marami nga din nag-disagree dahil kawawa daw yung mga vendors. Yun ang pinag-ano ng mga tao. Naghanap buhay din naman daw na maayos. Pero sa akin naman ay tama lang din naman ginawa ni Mayor Isko Moreno dahil ito ay nakasagabal sa hanap buhay din ng ating mga kababayan na gustong pumasok at maghanap buhay, lalong-lalo na yung mga tsuper. Dahil 'di ba sa bangkita masikip na, yung mga naglalakad halos magkabungguan na. So mas kino-consider pa rin natin yung kaligtasan ng ating mga kababayan, kasi alam naman natin kapag matao talagang marami diyang snatcher at holdupper at ano pa. So tama lang din ang ginawa ni Mayor Isko Moreno. At kung gusto talaga magkaroon ng magandang pwesto or kasi may mga businessman din naman na apektado sila dahil na anuhan sila, tawag nito, nagrerenta sila ng pwesto, tapos itong mga nandito sa bangkita ay hindi ganun ka laki ang kanilang binabayarang pwesto. So kailangan lang pa rin sumunod natin sa kung ano yung mga palisiya ng ating mayor para sa ikakabuti din ng lahat, hindi lang yung sarili lang ang iniintindi. At doon din naman sa plano siguro ng mayor na yan, hindi naman talaga talagang hindi sila makapaghanap buhay doon sa lugar na yun, ilalagay lang sa tama. Siguro magkakaroon ng pagbabago na dapat yung kanilang pwesto, tawag nito, nasa maayos na pwesto ang ilalagay ni Isko Moreno, ni Mayor Isko. So wala akong doon, hintayin na lang natin na mga pagbabago pa na kayang gawin ng ating ni Mayor Isko Moreno. Wag na natin pangunahan. Siguro naman nakapag-isip din naman yun na may na maapektuhan yung mga maliliit na mga vendors. At mahirap talaga mag-implement sa Pilipinas, ang daming umangal kasi hindi nila nakikita yung kagandahan at yung resulta. Ang nakikita lang nila, kawawa si ganito, kawawa ganito. Ganun talaga. Kung hindi naman i-implement yan ng mayors nyo, kawawa. Naglagay pa kayo ng opisyalis. Kung hindi nyo rin naman i-respeto, hindi nyo naman sundin yung kagustuhan niya. Ano ba talaga ang gusto nyo? Gumawa na ng aksyon yung mayor nyo, hindi nyo sinuportahan, tapos magre-reklamo kayo kasi masikip, maraming snatcher, pugad ng snatcher o ano pa kung mga nandyan, mga illegal vendors na hindi naman taga Manila, nakikinabang taga ibang lugar, di ba? Kaya hindi talaga, hanggat maraming sumuway, hanggat maraming mga reklamador, ang lugar nyo ay hindi talaga magbabago. Kahit sino pang magaling na iluluklok nyo, pag hindi nyo sinuportahan, walang mangyayari at pagbabago sa inyong lugar. Kaya sana naman bago natin husgahan si Mayor kung anong plano niya ay
hintayin natin ang magandang resulta. Hintayin natin yung ano ba talaga ang gusto niya mangyari para pareho makikinabang doon sa kanyang mga plano. Hindi lang ng mga vendors ang maapektuhan. Alam din naman natin, maapektuhan din ang mga ating mga kababayan na dumadaan-daan doon. Nakasakit-sikip na talaga yung mga chuper nga, di ba? At saka ang baho, sobrang baho kapag dumaan ka na doon. Dahil sa sobrang dumi at hindi na nga nadidisiplina, nakokontrol yung daloy ng tao, yung mga stores doon kung saan-saan nila nakapwesto, sobrang sikip at saka ang putik, ang baho talaga, grabe. Yun ba yung gusto nyong in the next generation, in the next years, mas lalong lumala at lalong magkakaroon ng baha dahil doon sa mga dumi na nagkalat at hindi na nga halos maano ng mga nangungulikta ng basura dahil nahirapan na rin sila. Kaya suportahan natin ang anuman kagustuhan ni Mayor Isko Moreno sa kanyang lalawigan, sa mga constituents dyan, sa mga kababayan na nandyan, sa lugar na yan. Huwag tayo munang umangal. Suportahan natin kung anong nakakabuti para sa lugar nyo at sa lahat ng lugar na may mga pangulo o may mga leaders o mga mayors o sino ba yan, barangay kapitan na gustong i-implement yung kanilang hangarin na mapabuti ang inyong lalawigan, suportahan na lang na maayos. 'Di ba? Pag-usapan ng maayos. At higit sa lahat, sana man ay hindi lang ito hingas kugon, kumbaga nag-umpisa sa ngayon tapos bigla na lang nawawala. Sana tuloy-tuloy pa rin ang pagbabago ng ating lugar para sa ikakabuti at kakaunlad ng ating munisipyo, ng city, ng lugar o ng lalawigan o ano ba yan, mas nakakabuti para sa lahat at lahat ang makikinabang, hindi lang sa iilang mga tao na nandyan, hindi lahat nakikinabang. So yun lang naman ang aking at nakakaano lang naman doon sa ginawa ng dating mayors. Tapos ang pera, ang dami palang mga naglabasang ganung halaga, ang daming pera na nawawaldas o nawawala. Mabuti nga ito si Isko Moreno, talagang iniisa-isa niya at pinapangalanan niya lahat ng mga sangkot doon sa pera o tungkol sa mga transaksyon na mga illegal, ay yun pinapangunahan at pinapangalanan talaga ni Isko Moreno. Hindi siya natatakot at siguro naman hintayin natin yung mga kasagutan ng mga na-involved doon sa mga nabanggit ni Mayor Isko Moreno. Sa palagay niyo ba guys, kayo mga taga Manila o kayo mga nandyan, ano bang masasabi nyo sa aksyon na ginawa ng bagong mayor ng Manila na si Isko Moreno? Ano ang inyong sariling opinion patungkol doon? At higit sa lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsupport at pagmamahal dito lamang sa aking YouTube channel na Padajon Vlogs. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel at huwag kaligtaan mag-comment at mag-like kayo at mag-share sa mga bawat video na inyo napapanood. Please watch all my videos. Maraming salamat. God bless at see you in the next vlogs. Bye-bye.